yun sa tapagimong anak sa Ginoo nga pagkadako kayo sa iyang gugma kanato nganuman dili man itong dapat tayo gugmaon kay badungon man ta dautan man ta pero nangita Ginoo pamaagi iyang gipa dana iyang buktong anak para mooy magpataliwala mooy may mediator mediator tigpataliwala para nga maka naatay access sa Dios Amahan o naatay access gud sa langit kay kung walay magpataliwala nato wala si Jesus nagpataliwala nato wala man gimakalangit and then atod pa sa pulong sa Ginoo tungod sa iyang gugma mauna ang hinungdan nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak o iya pong gugma sa tuwa kay gigugma man daw sa Dios ang kalibutan o gipadala ni ang bugtong niya nga anak nga palangga po kay niya matod pa sa pulong sa Ginoo o tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gibugbo kanato gihimo ta niyang mga anak sa Dios matod pa pero matod pa sa verse 2 dear friends we are already God's children but He has not yet shown us what we will be like when Christ appears. But we do know Him that we will be like Him, for we will see Him as He is. And all who have this eager expectation will keep themselves pure just as He is pure. Atod pa sa pulong sa Ginoo, basahan na to sa Isaiah. Minahal ko maigsuon kita karon mga anak na sa Dios. Wala pa nato matino kung naunsa o maunsa gayud unya kita apan ang nasayran nato mao nga inig-abot na ni Kristo may sama kita kaniya kay makita man nato siya sa iyang pagkasiya ug ang tanan nga nagbato niini nga paglaom diya kang Kristo nagputli sa ilang kaugalingon ingon nga si Kristo putli. So gisaysay diri ang nahimo daw kunong anak sa Ginoo mahimo will keep themselves pure magpaputli sa ilang kaugalingon nganuman sa iyang gihimo ang tagihimong anak sa Ginoo apan giputli ta gi-purify ta unsa man ang mga tools nga gi-purify ta isa na a word of God sa John 15:3 you're already clean by the word I have spoken to you and by the precious blood of Jesus Christ of Nazareth giputli ta niya so mo na nga every time nga madinawaton ta sa pulong sa Ginoo adunay kahinduan kay iba kung buling natong sanina suot na nato na ang makapaputing anak makapalimpyo anak kung malabhan o labhan bisag unsa ka baho na sa lapunon kung labhan na gani muagi man gid na siya tubig kay di man kapanglaba walay tubig di man ka makaingon nga naglaba ka nga sabon walay tubig so ingana ang pulong sa Ginoo ingana ka importante nga motabang natong hinlo taliwala nga kita nagkabulingit sa atong paghimog sala matud pa sa pulong sa Ginoo so ang tanan kuno nga nahiusa ni Kristo is magpaputli ug ang tanan nga magbato ni ini nga paglaom diha kang Kristo nagputli sa ilang kaugalingon ingon nga si Kristo putli nagputli or will keep themselves pure kuan gyud ato nang kuan ato kaugalingon nga magpabilin tang putli kay nindot manggunang nahinlo na ta kung matod pa sa verse 4 ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios kay ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod nasayod kamo nga mianhi si Kristo aron pagkuha sa atong mga sala ug siya walay sala okay so wala ginaginaw kanina kitang tanan makasasala ug naglain-lain ang levels atong sala tanan tao nakasala walay taong walay sala
Pero lain-lain og level ang atong sala, og lain-lain nga area pod atong sala. Oh, kitang tanan na isala, lain-lain ang level, lain-lain ang kategory sa sala. Ug mauna nga ang Dios nakakita sa atong sitwasyon ug naluoy siya tan-aw nato nga kung dili siya mahimog solusyon, kitang tanan hagsa sa impierno. Oh, na before ta magsa sa impierno, grabe pa kagubot atong una-unang pagbati. Luoy gyud ang kalibutan is grabe na gid kagubot kung wala ang Ginoo nag-intervene. Wala siya naghimog pamaagi. Kay kung dili tarian magod sa Espiritu sa Dios, pulos ta mga tiga. Walay magpaubos na to. Permita magpataas, permita magpalabaw, dili ta magpaalkansi. So nga na ang Espiritu sa kaaway dili gyud dili gyud mo bigay. So ang Ginoo nangitag pamaagi, umatod pa nga kining ang Dios nagpadayag nga gianhi si Jesus Christ sa kalibutan to take away our sins. Para wag tangon atong sala, murabag nang labas siya sa atong kilabhan niya atong kaugalingon. Mura siya labandira ang atong sala, murag siya naglaba siya. And he shed ang anyang gitul para paglaba, pag hinintlo sa atong sala is the word of God. Every time maminaw ta, madinamaton ta, is murag naagian tag gripo, murag tag isa nakasulay ng labag suba. Wala matagang syudad pa kay gripo raman. So sa probinsya maglabag sa suba. So maglabag ang suba, imo raman ang iana na mong lapunon kay anod raman na sa tubig ang sabon ug ang hugaw. So iana na nimo. So every time maminaw ta sa pulong sa Ginoo, mura tag naa sa suba nga kung madinamaton ta, gianod ang atong mga hugaw, atong mga sala. Pwede dili. Pwede. Isa na kaging labag suba diri. Ako ra si Queenie kabag aking kakwen. Agi ko labag suba. Suba sapa o suba sapa nga na ra gyapon na. Kung maglahuman ka og uso, ianak raman nimo ng dili, ianak ra nimo sa tubig ang imong sanina. Ang bula ana is ianod ra. So nga na gapon every time maminaw ta sa pulong sa Ginoo, muratag na asuba na asapa. Muratag na asa os nga ang atong sala, ang atong hugaw, ang atong daotan is maanod. Kung madinawaton. Pero dili ta madinawaton, magpabilin siya. Magpabilin siya. Sumuna sa to, Jesus, and you know that Jesus came to take away our sins. O kabalo mo, nga si Jesus ni anhi aron pag wagtang sa atong sala, kay siya wala may sala. Siya ang nag-anhi diri para magkuha sa atong sala. Kung matod pa diri sa verse 6, where is the verse? 6. Busa ang tanan nga anaa kang Kristo dili na magpakasala. Apan ang magpadayon sa pagpakasala wala pa makakita o makaila kaniya. Anyone who continues to live in Him will not sin. Ang naiusa matod pa nagpadayon sa pag-iusa di ang Kristo, dili na kuno magpakasala, maglikay na. Kung naamatay sala, sometimes nato unintentional. Oh. But anyone who keeps on sinning does not know Him or understand who He is. Apan katukuno, magsigil lang kuno pagpakasala, wala pa kuno nakailas Ginoo, wala pa kasabot ni Jesus. At gusto ni Lord nga kung mahiluan na ta is magpadayon tas kahiluon. Mag-maintain ta sa kahiluon. Oh. Ingon diri klaro kay istanan sa verse 6 nga busa ang tanan nga anak ang Kristo dili na magpakasala. Okay. The concrete example for this is si Saulo. So wala pa si Saulo nakakonect ni Jesus. Nakaila ni Jesus kay nahibawan kay ang relihiyon ra ang balaod ni Moses, di ba grabe kay siya ka kontrabida sa mga sumusunod ni Jesus. Pero sa diha nga naana siya personal encounter ni Jesus dito sa dalan
Damascus, matod pa. And then gidala siya dito sa tulid nga dalan, straight. Matod pa. After nagilihan siya ng iyas, unsa may nahitabo niya? The same ba siya sa iyang old or bago na siya? Di ba bago na siya? Lahi na ang account niya sa old niya nga self o new niya nga self. Nga naman, nagpadayag diri, iniwan ho continuous to live ang mupadayon sa pagkinabuhi diya kang Kristo, di na magpakasala. Apan, katong mupadayon sa pagpakasala, matud pa, wala ka ilaka niya o wala pa ka nakasabot nga niya. In verse 7, mga anak, ayaw ka mo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong sama kang Kristo. Apan ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa gayud sa sinugdanan. Ang inungdan sa pag-ani sa anak sa Dios mao ang pagguba sa mga binuhat sa buhat sa yawa. So ingon ni sa verse 8, verse 7. Dear children, don't let anyone deceive you. Ayaw, mga anak, ayaw yu tuguti nga na ay molimbong ninyo, no, ay mag-ilad ninyo. Matod pa din eh. When people do what is right, it shows that they are righteous even as Christ is righteous. Kung ang mga tao kuno, maghimo o matarong, nagpadayag lang kuno nga sila gid matarong. So, ebidensya nga naa si Kristo, o gimatarong na ta ni Kristo, naatay matarong nga binuhatan. Ang matarong nga binuhatan, dili ta mangilad, dili ta mamakak, dili ta maghimog daotan, ang tanan nga dili maayo atong gilikayan. When people do what is right, it shows that they are righteous. That they are righteous, even as Christ is righteous. So, bisan po maingon ta nga Christian ta. Apan ang dako kay ebidensya ana na nagpadayag nga Christian ta is wala ta naghimo og daotan, wala ta sulti og daotan, kundi makita nga atong binuhatan, atong sinultian, atong kasing-kasing una-una is matarong, dili ngon nga plastikan. Diba? Nga na, pwede mo na to, like sa'yo naman ilito sa bakbak, pero dili ang Ginoo madalag sa pulong nga bugawas, ang inggitan ang atong kasing-kasing una-una. Kamusta ba? Ang tao pwede mailad sa pulong nga maayo isulti, pero silo dili ginato siya mailad. Ang inggitan ang atong kasing-kasing dit lang ang atong pulong. Kaya pwede na to malimbungan ang tao pinagi sa pulong nga maayo apan atong kasing-kasing sukwahi di ay ang gibati niya sa atong gisulti. So when people do what is right, it shows that they are righteous, even as Christ is righteous. But when, in verse 8, in 1 John chapter 3, verse 8, but when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil. Okay, muni. Sakit kayo. O ang tao puno magpadayon sa pagpakasala, nagpadayag kini nga iya siya sa yawa, who has been sinning since the beginning. Kay ang yawa puno nagpakasala, sukad pa sa kaniadto. Ang yawa kuno nagpakasala, sukad pa kaniadto. So kung ang tao kuno magpadayon sa pagpakasala, dili kuno siya anak sa Ginoo. Anak kuno siya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala, sukad pa sa sinugdanan. That is in verse 8. I'll read again in 1 John chapter 3, verse 8. But when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil, who has been sinning since the beginning. Okay, in LT na siya sa ESV. Whoever makes a practice of sinning is of the devil. Ang nagpadayon sa pagpakasala iya sa iwa, for the devil has been sinning from the beginning. Kaya ang yawa nagpakasala, gayud sukad pa sa sinugdanan. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Mo na sa ESV. Okay. And in NLT, but the Son of God came to destroy the works of the devil. Apan ang anak sa Dios ni anhi aron paglaglag sa mga buhat sa yawa. So, isaysay tini nga ang Dios
naigugma manggid sa makatauhan o bisan pag higugma ni ang buktong anak iyang gihatag nga kanang sana gibanhi sa kalibutan para kuno i-destroy ang works of the devil. Kay ang nagpaluyo sa taong dautan is ang yawa. Siya hinungdan o nagamit siya demon spirit. Munang isa ka confession sa ganina sa akong giapilan nga Platon, ang ipatawag po ta dito para isang magkuhan katabang. Kada maglaag-laag gabi maniya naan kay duol modukol nga tao nga dautan kay kanyuhan ka para imo kag dautan. Sila mo offer para itukmod ka nga makabuhat ka ana. Ang espiritu sa yawa mo inag tandog ato para tintalon ka. Remember sa to si Jesus gitintal siya, si Satanas kani nagtintal. Kinsa man ta nga dili tintalon. Di ba? Excuse pa di kung si Jesus gitintal ni Satanas, apoy manintal na to. Napatintal si Jesus wala. Wala. Unsa gibalos ni Jesus sa tentasyon ni Satanas? Pulong. Kung wala tay pulong o wala tay baruganan, biktima kita sa yawa. Kung mabiktima na ta sa yawa, sunod-sunuran na kita sa yawa. Anak naman yun na. Musunod pa ta sa yawa, baris ubit tas ginikanan, baris ubit tas sa teacher. Ang yawa na pirmi atong agalo. Matayo sa Bible sa Episo, ayaw taga igluna ang yawa. Kaya kung di na kung tagaan na itong luna ang yawa, di na kita mahiluna. Kaya kung unsa yung isugo niya, mo naman itong sundon. Sakto, dili. Kung unsa isugo sa yawa, wala mo tayo sugton. Sugton. Manugo imong ginikanan, manugo imong ate, manugo ang ganang teacher. Di na ka, mag-aay na ka. Pero ang yawa ka ni manugo. Nato. Takag na ito. Ato. Pagsukul-sukul. Nga naman. Kay, sa to, muunay, gusto sa yawa. Nga, pareha ka niya. Nga, mas tinupakon, mas sukihot. But the good thing is, the Son of God came to destroy the works of the devil. Ang anak sa Diyos nga si Jesus ni anhidiri paglaglag sa buhat sa yawa. Moto, isa niya nag-destroy ang kaaway nga nagpaluyo kang Saulo. Sa din na-destroy na niya ang demons nga nagpaluyo kang Saulo. Unsa man ay kabo ni Saulo? Same pa siya sa old or new na gid siya. Magkuha na siya kay ang yawa nga nagkuan sa iya nag-enslave sa iya, nag-ulipo niya. Wala naman, nag-destroy naman. Unsa man ni pag-destroy? Unsa gani nahitabo atong anong na kuan si Saulo? Na-convert, nakabig. Na-encounter niya ang pulong ni si Jesus mismo o ang pulong. Pero ganun gipalingan sa man siya Ananias. Kay kinanglan og mga alagad sa Ginoo nga motabang para sa kaayuhan sa pagkumplito sa proseso. Ganun, wala namang gidilit sa Jesus. Gusto niya mapadangap nga gitagaan ni Jesus og mga trabaho, mga buluhaton ang imong alagad. Paglihans ni Ananias nang gawas ang himbis ang mata, kita siya. Gawas ang himbis ang mata o nakakita siya. Ano man? Kay gusto sa Diyos nga ma-destroy ang tanagwat sa yawa. So ang demon spirit tago sa mata ni Saulo. Pero wala pa nga nabuta siya. Na ay ibutang dito nga nakapabot spiritually blind niya. Physically di pa siya buta. Pero nga na may himbis. Mo ito ibutang sa kaway, Father Kingdom Spirit. Skills. So, pagka-destroy sa work sa yawa sa ikinabuhi, friend na niya ang iyang mga kontra. Kontra, gid niya, halip larud, gid siya sa mga
sa mga followers ni Jesus. Once gani nga dili gani ganahan ato espiritu sa mga tarong kita joy dautan. Kontra kid niya mga followers ni Jesus. Murag gasurok ang dugo. So ismasabot na kung dili ta ganahan sa matarong kita gidain ang espiritu nato dili maayo. Again, balik ko na ko. Kung kita dili ganahan sa mga taong matarong kay ginabadlong ta. Oh. Ang espiritu nato dili di ay tarong. Ngana ra siya. Oh. Like for example, if you know the King Ahab, ang kontra kaayo ni King Ahab si Elijah. Kontra gikinis Elijah. Kay si Elijah ginabadlong man siya. Sugo si Ginoo si Elijah. Sa tingon, pagkita nila one time, ingon si Elijah, o ingon si Haring, ay, nakita na gimis akong kontra. Tingnan niya si Elijah. Oh, sukul po si Elijah istorya. Sukul po si Elijah istorya. Wa po siya nga nagpa-daog. Nga naman, tingkaman ang espiritu. Gitikahan po niya. Kaya sa to, iron sharpens iron. So, the Son of God came to destroy the works of the devil. Once ka ma-destroy ng works of the devil, muna i-cast out. Katulad pa sa pulong sa Ginoo, is mabalik nag-normal ang tao. Na siya affection, na siya understanding, na siya obedience. Nga na siya. Once ka wala patay obedience sa tao nagtudlo na to, sa tao nagbadlong na to, it means na apagi something spirit na. Sakto ba dili? Nga na. Once ka wala patay obedience, diya sa sakto pagtudlo na to, pag correct na to, it means na apagi something na bilin. Nga na. Ang gusto ni Lord nga, ma-destroy na ang buhat sa kaaway sa itong kinabuhi. Ug sa ato pa, ang pagpatay sa cancer cells is chemotherapy. Diba? Chemotherapy. Bago naman karon ka ng liquid na, kuan sa ugat. Sa una dili nga na, ipaagigin na siya, machine. Paagigin na machine, karon is liquid na. So, nga na, ang demon spirit is like cancer cells. They are so unclean, they are so strong. Nga, musamot sila kadaghan o dili matambanan. That is why God said, the Son of God came to destroy the works of the devil. Okay. Gilaglag niya ang mga buhat sa kaaway mo na. Ikuan sa bisyo, apil og mga grupo-grupo. Any group nga kanang dili iya sa Ginoo, it will bring trouble anak nga taong na apil-apil. Manang careful ito, kinanglan na atay discernment. Makamatikod ta, maniit na, magpagayit ta ni Lord. O unsa bagyod. Dili ta, diritso grupo. Pasalig inila, nindot ni kay makatabang ni muni na. Tsada ilang presentation. Pero ang ilang motivation, o ilang motive is very bad, very wicked. Tsada ilang presentation but bad intention. Tsada ang ilang presentation but bad intention. Munang careful ta kay ingana ang espiritu sa yawa. In verse 9, dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios kay ang kinaiya sa Dios ana aman kaniya dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Dili na ko na magpakasala sa ang iya na sa Ginoo. Balik ko na to si Saulo. Lahi na gid si Saulo. Naotro gid si Saulo. Dili sa Saulo, si Zacchaeus. Di ba ta perfecto, pero dili na ay nagkupakasana ta. Kasi piyata na yung mga panahon nga na. Si Zacchaeus, di ba sa wala pa siya na encounter, wala pa niya na-encounter si Jesus, wala pa siya naminaw ni Jesus. Ang iragid, pag igugba sa lapik mamon, ang espiritu, naasa espiritu of mamon, na igugba sa lapik.
Ang yakit gusto siya basta dato siya dagan yung kwarta dagan bahala nag-unsay mahitabo sa uban unsay kasulti sa basta kay dagan kong kwarta. Pero sa diha nga naminaw siya ni Jesus. O siya ragay naluwas ato pag-adto ni Jesus itong dapita sa Jericho. Unsa nito po, naka-decision siya. Nang iyang natigom sa iyang pagkadautan pagkamaro, iyang ibalik. Kaupat kapilo pa gani. Ingana na siya kamaalamon siya nagpatubo sa iyang bandi. Negosyante siguro to kayo gawas nga sa ato pa taga BIR. Nga naman, once gani makagawas na ang dautan nga espiritu, na adjud kabaguhan may kabo. Ako dyan kakabaguhan. Once nga dili pa makita na itong kabaguhan, once nga naapay lahi gyud, it means naapay nabilin. Kadungdunan ko itong ipakita. Nakita ko sa TV ang JC kaso nga katong nasundan ko puk iyang talunggan sa bata nga babae. Dalaga man sa babae. So nakuha na ito, hinahinay tao nila o kuan. Hinahinay nila o kuha. Pero naakamang yuy na feel sa bata. Nalain pag yun, naapag yun something. So ito nga dadala sa doktor. Pero dako na kinakuan. Ang nabilin dahil isa na lang katiil sa cockroach. Sa upok. Isa kabilin. Isa na lang, di na gani isa katang portion na lang sa tiil. Pero nag-umido pas ilalong. So sa'yo naitabo. Dala dito, isang naigamay, naapag isang tingrong nga dili pagit siya ka-normal. So isa pa sabutan na, kung naapay demos na bilin, bisa gamay-gamay na lang ito, majority, brag 95% is nagawas. Kung naapay 5%, it will not make you normal. Di pa may mong normal ka. Hello? Anong gusto nyo? Give wholeheartedly, Jude. I-surrender nilod ang tanan wholeheartedly para wala nilo na ang yawa. Wala na ilo na ang yawa. Nga naman, di na siya kasunod. Kaya mong fully surrender. Wala na ikog, wala na katong panabilin. Luik isa na, pagtanaw nito, napag ginabilin. So, kasagol pag siya, kaya nakapag yun, kagulngul pa yun. Kaya normal ba ito siya? So, ingana, kaya po nga principle is applied. If there is something na apay nagkuhan sa atoa, nag-cause kaya po ng trouble. Higit siya, gulo pagit siya, na apay nabilin. So, ingana, gusto ni Lord, mabitan na tayo sa atong seminar karong April 9, be detached, be delivered, and be free. Gusto niya gihatag ni Lord. Gusto ni Lord nga, wala na struggle, wala na ibabag sa atong kaugalingon. So, ingon din in verse 9, those who have been born into God's family do not make a practice of sinning because God's life is in them. Dili na magpakasala katunay mo ng anak sa Diyos kay ang kinaiya sa Diyos anak naman kanil dili na siya magpakasala tungod kay ang Diyos iyan na mga amahan. Ang kalainan sa mga anak sa Diyos o sa mga anak sa yawa mao kini. Ang wala magbuhat sa matarong o wala may ugma sa iyang isikataw, dili anak sa Diyos. Another na po na nga kuan. Another na po na nga pagpamatukon. Nga katukunong madaya kung kinsa katong anak sa Ginoo. Katong anak kuno sa Ginoo is nahigugma sa isika tao. Those who have been born into God's family do not make a practice of sinning because they are children of God. So now we can tell who are children of God and who are the children of the devil. Anyone who does not live righteously, ang tanan nga wala nang kinabuhi nga matarong and does not love other believer. Ang wala ko na nagbuhat og matarong o wala nahigugma sa uban nga magtutuo does not belong to God. Duha siya. Duha na po diri. Ang wala ko na nagbuhat o matarong o wala na higugma sa iyang isikatao is dili iya sa Ginoo. Dili anak sa Ginoo. Ang bunga is ang pagkamatarong. Matarong na atong binuhatan, matarong na atong tinanawan, matarong na atong sinultian, matarong na atong mga tumong. And then matod pa na anay
and does not love other believers does not belong to God. So makita na atay gugma. Natay gugma. Kaya natay gugma na atay pagpakabana. Na kinang nagpag-ampo, nag-ampo ta. Kinang nagpagdasig, nagdasig ta. Kinangnan nga badlong, nagbadlong ta. Gumanang gugma, di ba? Di kay, pasagdaanan na to. Ang pagbadlong, pagdasig, pagmaymay, is pagpadayag ng anaay, gugma. Duha diri sa verse 10, ang gipadayag diri, unsaon pag-ila sa mga anak sa Ginoo. Klaro kay sana, balik ko na ko sa verse 10, ang kalainan sa mga anak sa Dios ug sa mga anak sa yawa, mao kini. Ang wala magbuhat sa matarong o wala may gugma sa isig, sa iyang isig katao, dili anak sa Dios. Wala kayong kalainan sa anak sa Ginoo, anak sa demonyo. Dili man anak sa demonyo. Ang demonyo kay sulugoon raman sa yawa. So magbuhat sa matarong o pagigugma sa iyang isig ka tao. Matod pa isig ka isig ka igsuon. Love other believers. Nganong man nga magwalik ta sa mga tao, nganong mag-soul-winning man ta, nganong mag-evangelista man ta, because we love them, dili ta gusto ma-impyerno sila. Naluoy tas ilang kalag, maluoy tas ilang sitwasyon nga, huwag sa impyerno, kunya, accountable po tas Ginoo, nga, nganong wala, natay katabang nila, nga dili sa matong impyerno, pero wala ni magitabangan. Because of love. Our love sa Ginoo ug love nato sa atong isig ka tawo. Nganong mag-adto man ka sa kanang sana mga hospital nga magbisita dito. Nga kanang sa tawag ana baho na kay pasyente nganong atuan man nimo nganong atuan ano ampuan. Nga wala man ka pasiligi nga bayaran ka, litihan ka o sa padiha, wala man. Because of love. Kaya ang gugma, voluntaryo. Pero ang walay gugma, magbabayad. Di ba, di ba? Ang walay gugma, may kikinabasig pangayo. Unay gugma, andam ka mo sa pisyo. Di ba, di ba? Hello? So, ingat din sa pulong sa Ginoo ang kalainan sa mga anak sa Diyos o sa mga anak sa yawa. O, ini, ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isikataw, dili anak sa Diyos. Duha dyan na, atong binuhatan o atong paghigugma. Isa din na. Basin og ang gugma nato dito na sa uyab, grabe ang gugmas uyab, ang gugmas ginikanan. Wanan, lihupas na ang gugmas ginikanan. Ang gugmas uyab, pertig yung urus-urusa. Ayaw ba dili? Hello? Ay, gugmas uyab, pala grabe, urus-urus. Pero ang gugma niya sa ginikanan, wala na. Perti ng hupas. Which is wrong. Ang tinuod nga na ay gugma, atong higugmaon, atong ginikanan, kay mo na hinungdan nga nataw tas kalibutan mo na hinungdan nagtakuta. Mao na to pati atong isig ka tao. Kung saan ko nang pagigugma, as we love the Lord or love mahigugma ta sa atong isig ka tao sama sa pagigugma nato sa Dios. Gani sa Ephesians, ingon ang giingnan kani mga bana, higugmaa ang inyong asawa sama sa pagigugma sa inyong kaugalingon. Love your wives as you love yourself. In verse 11, ang mensahe nga inyong nadungog, sukad pa sa sinugdan, mao nga maghigugmaay kita. Isa dyan na. Ang isang timailhan nga anak tas Ginoo is adunay gugma. Di ba't mas nagara madunggan nato? Ang iya sa yawa, hatred tina, gutom tina, dum tina, tamli na kawayan, ipabarang na. Di ba? Kaya naglagot ang pabarang na. Aron makatilaw na. That is hatred, that is anger. Pero sa Ginoo, nagdadang pasailuan na lang na, sabka na lang na. Di ba?
ang mensahe nga inyo nadungog sukad pa sa sinugdan mao nga magigugmaay kita. Dili kita manundog kang Cain nga may patay sa iyang igsuon. Si Cain iya sa yawa. Tungod kay si Cain daotag binuhatan, ipatay niya ang iyang igsuon nga matarong og binuhatan. Hindi mailakan jud nga naatay Ginoo ang gugma because God is love. Kung naatay gugma, it means naagi di ang Dios nato. Pero pulos na lang kita, kaligot-got, pulos na lang kita. Kasuko, kapungot. It means, ang yawa na asa to. Kaya ang yawa, pulos na gina sa kasuko, kapungot. Yun, pero ginang kapungot. Tanan negatibo. Kung naaganit tayo gugma, it means na adi ang Ginoo nato. Kaya ang Ginoo Diyos sa gugma, God is love. Sayon ta pag ila, unsa ba yung espiritu na nasa ato? Espiritu ba is Ginoo, espiritu sa yawa. Sa una, grabe, basta biglo na ganit na, dumot yun. Pero nga sa pulong sa Ginoo, nga ang tinuod anak sa Ginoo, adunay gugma. Kadumdumo sa iyang hapit na mamatay si Jesus, kung sige ingon niya, nag-release gid siya og forgiveness. Dili ba ka-release og forgiveness kung wala kay gugma. So, ingon si Jesus, Father, forgive them for they do not know what they do. Amahan, so, pasaylo sila, katong nagpasakit niya, katong naglansang, katong naglatos niya, katong wipitaw nga ni anang iyang unod, naigbot ang iyang unod. Oh, ito pagkita nakita atong passion for Christ, pastilan makahila kay murag ang imong kasing-kasing, murapod ugi kanang gilat isa malangkat pud yung kasing-kasing. Imagine ato nga salida, pati ang mga atheist nakasabot ng hila. Gipadayag tos Ginoo, ingana ang kasakit nga giantos ni Jesus tungod sa gugma nato. Nga gusto niya nga makabaton pa sa labutan na kung unsa mga pasakit at mga persecution, mga paglutos. Kumingking ra gyud na sa giagian ni Jesus. Ano sa to? Pagigugma lang gyud. Igugma lang jud. Kay mo unay timailan nga anak ta sa Ginoo. Dili ta madinom, tanon. Dili ta kanang magsigilag kahiubos. Sige tag kahiubos, pagmahay. Kana nga klase nga sige tag pagmahay paghiubos. Iyan as Ginoo as yawa. Iyan man sa yawa, dili man na kaya madaot man atong gibati ana. Pero once nga atong ikuha atong kagalingon nga mawala ni paghiubos, pagdumot sa padiha. Mun atong ampo nag-struggle ta nga naata na anak iampo na to na ganang makita nga tinuod kita na power sa prayer. Dili pwede nga pirmi lang ta nga naata na pagbati nga nahiubos ta na nasuko ko na igo sakit jugis na dili na pwede nga magpabilan na to kay mura na siya sakit. Kaya ang sakit dapat tampalan, dili na to pasagdan. Amen. Ang sakit tambalan, dili na to pasagdan. Kaya kung pasagdan na, mulala na siya. Mulala. So kung sa nitabo, ipatay daw puno ni Cain, si Abel, kay si Cain, iya sa yawa. Tanaw ito mga, di bang post sa Facebook, kamay rin kay bikil. Bago na po, katura. Wa siya kagwanta. Di pusin. Mutong basta na ko nga na ay nag-post na dili dyan ako malimtan ang tambag ni Papa o Mama. Ayaw pagpadalas imong emosyon. Kaya pwede nga magpadala ka sa imong emosyon nga mamanimalos ka 30 minutes. Pero ang resulta ana years nimo, dili lang weeks, months, years nimo basulan. Kaya prisuhon pa ka. Gasto pas kwarta. Nagwala kay kwarta. Pag-hearing, kadi man ka mapriso na, mapriso ka diretso din, kanang hiriringon pa, i-bail pa na, pitsahan. Ako gasto sa kwarta, niya pila pa, presyo kaisnanan. Kung mapadala tas atong emosyon tungod sa atong, kay tungod kay gipaondayon na nato ang espiritu sa yawa. Pero espiritu kiniskin atong paondayonan, wala gi kasamo. Na ato nakita na ko na kung na-post ganina. Foreigner. Ang ito, kato nagmotor in tao na nakuha ng gamay atong nasaginan atong 4 wheels.
O niya, nakabantay mo to, naka-4 wheels, nihunong siya dito sa unahan. Niya, ninaog na yung driver. Gingnan niya, I'm very sorry, I'm very sorry. Nagako silang duha. Kaya dili man to. Initado ko to nagmotor. O Philippines pa to, agay. Wa na. Makita na to unsay naasa tong sulod. Kita na ko kanina. Philippines kanina, grabe. Dapat to isa nga, kuan. Ako na po to, grabe. Apay isa good. O, murag tulo na to. Naguna tong na ay murag motor. Bikit, baklay ganyan. Irang isumbang. Kaya kung naata puno ka og hatred, it means wala pa ganang espiritus Ginoo. Oh, nakapatay. So, sabay, pagkahuman niyo, nagamit siya sa kaaway, ana, unsa man dayon ang resulta, dakong pagmahay. Pero wala na. Dako nakatulubagon, priso, kwarta, pamilya, wala na pakitrabaho. Pagkanabaho, wala ka na priso na ka. So, dili pwede nga atong paundayan na atong kinaiyan mao. Okay? Nga naman, bis maayo atong panglangtos unahan, daotan na naas unahan. Ito, pagkigugma ay, ayaw panundog ni Cain, kay si Cain anak sa yawa, iyang gipatay ang iyang igsuon tungod kay daotan siya. Balik ko na po sa 1 John chapter 3 verse 12, dili kita manundog kang Cain nga mipatay sa iyang igsuon. Si Cain iya sa yawa, tungod kay si Cain daotan binuhatan. Ipatay niya ang iyang igsuon nga matarong o binuhatan. Busa mga igsuon ayaw katingala kung dumtan ka mo sa mga tao nga iya sa kalibutan. So ang pagdumot, dili kaya po niya sa Ginoo. Wala kinaingon si Jesus. Pantay lang yung mabanhaw ko. Mabanhaw ko kay pagkaon. Kamugin akong ipalubong tagin mong buhi. Si Joseph, nga na ba si Joseph? Kitaan gito niya ba? Ako siya lang, pwede si Joseph at tuman yung malos, bisa isa lang kalitik. Pero imbis nga magpunta, naghilak na siya, ako si Joseph. Nga naman, naaka niya ang Diyos, bisag siya na isa. Siya na isa sa Egypt at walay parente. Lisod kayo mag-selfie, tita. Ang tao nga na ay Diyos, bisag ikaw ra isa, basta naapa kay Diyos, na kay paglaong, makabarong yapan ka. Ikaloy, kung dalagi siya, may pangmatay. Alkansi, baka ayaw. Diba? Dili lang niyam ang Joseph, siya ra isa, walay parente. Iya tanang trabaho. Isok kay mga tao dito. Pero tungod kay ang Diyos uban niya. Kay ang Diyos, hindi kadukan, hindi gugma. Wala siya pasabi. Bisan itong na-preso siya, i-promote siya. Bisan asa siyang napita, kumot siya. Nga naman, dili man siya tapulan. Isa po ni, kung tapulan na Joseph, dili. Dili si Joseph tapulan, kugihan siya. Maipagid mo respeto. Tanan asset ni Joseph na asa iya. Wisdom, pag-manage. Asa tanan, daghan siyang asset. Dito na nang gawas dito sa Egypt. Wala kayo na nang gawas na dito pa sa ilaha. Ang account dito is, ay na siya magbantay. Responsible siya magbantay. Pero ang daghan ng mga asset niya, gifts and talents niya, dito ni gawas sa Egypt. Dito mang gawas ang atong talents or gifts sa diyang pugko na tag-ayon. Sa to, kanus amo gawas gani ang bino sa grapes kung tamak-tamakan. Mugawas ba di ang bino sa grapes? Kung dili na, sa to, tamak-tamakan na. Tamak-tamakan. Si Joseph murag gitamak-tamakan sa imaigsuon, gitamak-tamakan dito sa Egypt. Pero sa nilabas. Masa may nilabas na Joseph? Maayong bino. Maayo na. Yung mga panahon nga gitugutan ang na Lord nga naay mo paan sa atoa kay gisulayan da daitan ni Lord. Sa to, walang ipagtigbabaw after sa pagsulay. Gugmang pagtigbabaw. Nga na si Joseph. Nga na si Jesus. Father, forgive them for they do not know what they do. It is finished. Nahuman na. Namatay din siya. Ano man? Maayo ning gugma atong ipahari. Maayo ni kay ngano. Madayag nga ang Ginoo ay tinuod yun nasa tuwa. Isa unsa na to Christian kay ang usulti.
tanawa ang binuhatan ang kasing-kasing na to atong una-una o pagbati. Align ba sa Ginoo? Hello. Verse 13, matod pa sa pulong sino, we are about to and matod pa dinhi sa 13. Busa ba ikson, ayaw katingala kung dumtan ka mo sa mga tao nga, yes, kalibutan. Nasahid kita nga, nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi kay gihigugma manato ang atong isig katao. Apan, ang wala may gugma anaa sa kamatayon. Kung naakunot tay pagdugma, nakalatas na kita sa kamatayon. Ang isa nga measurement na makalatas ta, ang gugma ginato ipahari. Gugma dyan na to ipahari. Dili yun ang pagmakay kay ubos, pagdumot. Kaya iya dyan na sa yawa. Iya dyan na sa yawa. Pagluod-luod, padili na mao. Ang pagdumot sa iyang isig katao, ang nagdumot sa iyang isig katao, mamumuno. Kung nasahid ka mo nga, ang mamumuno, wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Ang nagdumot kuno is considered murderer. Sa verse 15, anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. And you know that murderers don't have eternal life within them. Ang nagdumot sa iyang isig katao, hindi niya mapasaylo. Napay ko man, ako ning ibalon sa katapusan akong hininga ang akong pagdumot. Ang galoy ko. Imo na tungod anak, magpa-imperno na lang ka, na antay-plano si Lord malangit, tungod si iyong pagdumot, dito ni ungot. Diba? Tungod sa kapungot, dito ni ungot. Ungot ay nakabagungot, na nakapatay nga, hagsa papit sa kalayo sa imperno. Isa nga timang itakan ng anak tas Ginoo, gugma, dili pagtumot, pagmakay, sana pagkasilo, dayon, maayong binuhatan. Maayong binuhatan, maayong manahuna, maayong ang tanan. Mo na di mairakan nga, anak ta sa Ginoo. Ang atong kinabuhi mo na idanagta. Nidanagta. Sa to, ang mga maayong binuhatan mo na ang kahayag nga ipadanag na to nga lahi na dyan. Lahi na dyan. Itong kanta nga lahi, ragyo. Nakadungog mo itong kanta nga Isaya nga lahi, ragyo. So, ingana no, nga ang Diyos nagpadayag, unsay kalainan sa iya sa anak sa Ginoo, anak sa yawa. Last na lang gidi ay isa kalainan. Kay John Mani, adto ta sa Revelation chapter 22 verse Revelation chapter 22. Revelation chapter 22 verse Revelation 22 verse 11. Isa ng kalainan sa mga anak sa Ginoo. 22 verse 11. 22 verse 11. Pasagdi ang mga daotan, magpadayon pagbuhat sa daotan. Ang malaw-ayon, magpabilin nga malaw-ayon. Ang matarong, magpadayon pagbuhat sa matarong. Ug ang balaan, magpabilin nga balaan. Duha siya kategory. The wicked and the wicked, the evildoer, and the filthy. Ang daotan o ang malaw-ayon, righteous and holy. Ang iya sa yawa, kanang evildoers o filthy. Gahimog daotan o hugaw. Ang iya sa yawa, matarong o balaan. Gipadayag diri, wala isa-isa diri nga anak sa Ginoo, pero kung atong i-compare dito sa 1 John chapter 3, madayag na to, kinsa tong daotan o laway, kinsa tong matarong balaan. Makompare na itong kaparihan. Sila nga kining nagpadayag kinsa gid ang side sa Ginoo, unsay timailhan sa mga binuhatan sa side sa Ginoo, ug unsay timailhan sa binuhatan sa side sa yawa. So bisan pag maingon og anak ko, Christian ko, apan atong binuhatan, atong kasing-kasing una-una, atong pa madayag kinsa pa kitang anak pa kita sa Ginoo. Remember that ang mga anak sa Ginoo is mo
tawag gid si Ginoo, muampo gid si Ginoo, buday gid sa Ginoo. Kinsay kanunay nato gitawag? Ang Ginoo, ang Ginoo. Ang pikas sige mo panawag og yawa. Sige og sulti daotan nga pulong. Nganong sulti pa silang daotan nga pulong? Because nagpadayag nga naay daotan sa sulod. Hello. So malang bantayan na atong kagalingon ayaw tugutig na naay nabilin diha nga dili maayo. Pwede na nga ito ipagawas. Pwede na nato nga kuan sa Ginoo, surrender sa Ginoo para daw wala na tayo struggle. Let us pray for His word. Father God, salamat sa mga pulong nga nagpahinumdum ka na mo unsa ang kalainan sa mga anak sa Dios o anak sa yawa Ginoong Dios. Unsay binukatan, giunsa nimo nga nahimo mig anak nimo Ginoong Dios. Salamat Lord sa imo dakong gugma nga imo kaming gitagaan o kayunan nga ang among mga sala mawagtang pinaagi kang Ginoong Hesus nga imong gipadala sa kaributan Ginoo to take away our sins, O Lord God, as we are connected to the Savior nga mangluluwas nga mao si Jesus, and as we are connected to Him, among nakita ang kausapan sa mga kinabuhi kay luwas kami ni Jesus gikan sa pagka makasala aron kami, O Lord, makasinati sa kinabuhi nga diin gaan atarong nga diin adunay kahayag sa among kasing-kasing ko na una, Lord. Salamat sa iyong pulong. Sa iluwi kini sa mga miling nga dugo sa ngalan ni Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen.